Mga ka-diskarte chicks, may aamin ba dito? Yung tipong halos araw-araw ang pagsasarili at napapansin mo na minsan malabnaw ang tamod, minsan malapot, minsan malakas ang talsik, minsan tumutulo lang tapos may isa ka pang kinababahala. Lumiliit ba ang titi ko dahil sa madalas na pagsasarili? Kung ikaw to, huwag kang kabahan. Dahil sa video na to, pag-uusapan natin ng totoong science. Walang pananakot, walang fake news. At shoutout nga po pala sa viewer nating nagtanong. Solid ka, ka-diskarte chicks. Pero bago po yan, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman po kung hanggang saan ang abot na ating diskarteng usapan. At syempre, huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe. At i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Mga ka-diskarte chicks, hindi ito medical diagnosis ha. Ito ay educational at awareness lang base sa science at common male health facts. Kung may matindi kang nararamdaman, mas okay pa rin magpatingin sa doktor. Pero sa karamihan ng lalaki, relax ka lang. Dahil malamang normal lang yan. So question number 1, normal ba na minsan malabnaw, minsan malapot ang tamod? Ka-diskarte chicks, ang tamod natin, hindi fix ang consistency. Nagbabago talaga yan, depende sa ilang factors. Bakit minsan malabnaw? Karaniwan itong nangyayari kapag madalas ang pagsasarili, sunod-sunod ang labas, kulang sa pahinga ang katawan, kulang sa hydration o kulang sa tubig. Bakit? Dahil kapag araw-araw kang nilalabasan, hindi nabibigyan ng sapat na oras ang katawan para makagawa ng mas concentrated na tamod. Kaya nagiging mas watery siya. So bakit naman minsan malapot? Ito naman ang kabaliktaran. Mas nagiging malapot ang tamod kapag matagal kang hindi nilabasan. Well-rested ang katawan, okay ang hydration, mataas ang sexual arousal. Ibig sabihin, mas matagal na ipon, mas concentrated. Resulta, mas malapot. Bottom line, normal na mag-iba-iba ang lapot ng tamod. So bakit minsan malakas ang talsik, minsan tumutulo lang? Ka-diskarte chicks, ito rin ay normal. Ang lakas ng paglabas niyan ay depende sa number 1 level ng arousal o libog level. Mas mataas ang excitement mo, mas malakas ang muscle concentration. Mas malakas ang talsik. Kapag medyo relax lang, mas mahina ang release. So number 2, dalas ng pagsasarili. Kapag sunod-sunod ang labas mo, nababawasan ng volume, humihina ang pressure, mas nagiging tulo kaysa talsik. Simpleng physics lang, ka-diskarte chicks. So number 3, hydration at overall health. Kapag kulang ka sa tubig o pagod ang katawan mo, maari talagang humina ang ejaculation force. Real talk. Sa karamihan ng healthy men, normal na nagbabago ang lapot, dami at lakas ng talsik. Hindi ito automatic na problema. So, question number 2, nakakalaki o nakakapagpali ba ng hugis ng titi ang araw-araw na pagsasarili? Diretsahang sagot, hindi po mga ka-diskarte chicks. Walang scientific evidence na ang normal na pagsasarili ay nagpapaliit ng titi, nagpapalaki ng titi, nagpapabago ng permanenteng hugis. Permanent size mo is equal to largely genetic. Bakit parang lumiit pagkatapos? Ito ang madalas na napagkakamalaan pagkatapos mong labasan. Normal na mangyari ang ditsumicin, paglalambot, pagbalik sa placid state, pag-relax ng blood vessels. Resulta, mukhang mas maliit kumpara sa erect state. Pero ka-diskarte chicks, hindi yan permanent. Temporary lang yan dahil tapos na ang arousal. Parang lobo lang yan. Pag walang hangin,
liliit talaga. So, importanteng maintindihan na ang titi ay blood flow dependent organ. Kapag erect, maraming dugo, mas malaki ang itsura. Kapag flaccid, konti ang dugo, mas maliit ang itsura. Normal physiology lang yan, ka-discarded chicks. Pero, kailan ka dapat mag-alala? Kahit normal ang karamihan, magpatingin sa doktor kung may dugo sa tamod, matinding sakit sa ari, biglang sobrang hina ng ejaculation na tuloy-tuloy, erectile problems na persistent, kakaibang discharge o amoy. Kung wala naman nito, relax ka lang. So, real talk sa daily pagsasarili, mga ka-discarded chicks. Ito ang balance na sagot. Normal lang ang pagsasarili. Sa healthy men, ang pagsasarili ay normal. Common, hindi automatically harmful. Pero may too much din, posibleng maging concern kung naaapektuhan ang trabaho mo, puyat ka palagi dahil dito, nawawalan ka na ng control, naaapektuhan ng real life relationships, may physical irritation na. Keyword, moderation. So bonus tungkol sa paggamit ng salitang titi at tamon. Ka-discarded chicks, solid ang punto mo. Tama ka. Sa edukasyon ng lalaki, hindi dapat tabu ang tamang usapan tungkol sa katawan. Sa discarded chicks, ginagamit natin minsan ng casual terms tulad ng tite, tamod, pagsasarili. Bakit? Para mas maintindihan ng ordinaryong Pinoy. Pero tandaan din natin, gamitin sa tamang konteksto. Respetuhin ang platform, rules, gawing educational at hindi bastos. Education over tabu pero with respect. Mga ka-discarded chicks, kung ikaw ay araw-araw nagjajakol, napapansin nagbabago ang tamon, nag-aalala sa size pagkatapos, most of the time, normal lang yan, ka-discarded chicks. Ang mahalaga, healthy lifestyle, sapat na tulog, umiinom ng tubig, may control sa habits. Kung may natutunan ka today, i-like mo ang video, mag-comment ka ng solid kung nakarelate ka at i-share mo sa tropa mong overthinker din. At kung bago ka pa lang dito, welcome sa family ng mga tunay na nag-a-upgrade ng sarili. Ang discarded chicks. So ayan mga ka-discarded chicks, at syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-suporta na sina Carlos Yanal ng Iloilo, Philippines, Francisco Ebit na Marikina, Ralph Macaso, taga Zamboanga, Joel Cristobal ng Quezon City, Francisco Aglian from Muñoz, Nueva Ecija, Boyet Dolete ng Cebu, Algahara Mateo sa Sarangani Province, Edwin Cabrera ng Rosario, Cavite, Rodolfo Sator taga Pasig, Bertus from Caloocan, Carlito Lising from Pampanga, Richard Amaga ng Kawit, Cavite, Ramon Acob Jr. ng Santa Maria, Bulacan, Bongski Aris watching from Marilao, Bulacan, at kay Manuel Aranda from Italy. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood mga ka-discarded chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. Para naman po sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-discarded chicks at sabihin ko nung topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Discarded Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.